Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, ika-4 na araw sa buwan ng Pebrero. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Martes, malaking bahagi ng bansang makaasa rin daw ng maaliwala sa kalagayan ng panahon simula pa kahapon. Pero sabi ng Pag-asang Amihan o Northeast Monsoon at ang Easterlies, ang hangin mula naman sa karagatan ng Pasipiko, ang patuloy na magdadala ng pag-uulap ng kalangitan at sasabayan ng isolated rain shower sa Northern Luzon at ibang bahagi ng bansa. Wala pa rin binabantayang low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Bagaman sabi ng Pag-asang asahan na raw na magpapatuloy ang epekto ng Easterlies pati na rin ng Northeast Monsoon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sabi pa ng Pag-asa, ang Northeast Monsoon o Amihan ang siyang dominant weather pattern na magaganap naman sa Northern Luzon. May kasama itong mga mahinang pag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Sa ibang bahagi ng bansang Easterlies o mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko ang nagdadala ng mga pag-ulan. Malaking bahagi raw ng bansa sa ngayon mararanasan pa rin ng mainit na panahon lalong-lalo na pagdating ng tanghali. Sinabi ng Pag-asa sa kanilang daily weather forecast ng Northeast Monsoon ay nakakaapekto sa Northern Luzon samantalang ang Easterlies ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa. Ang Easterlies ay mararamdaman ng lubusan, magdadala ng scattered rains at thunderstorms sa Caraga ayon pa rin sa Pag-asa. Ang Easterlies naman ang sanhi ng pag-uulap ng kalangitan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sabi ng Pag-asa, mula pa kahapon araw ng Lunes hanggang bukas araw ng Miyerkules, February 5, ang Northeast Monsoon ay mag-i-intensify at makakaapekto sa Luzon at Visayas. Bagaman may na-monitor na shear line, hindi naman ito inaasang makararating sa kalupaan ng bansa. May naitala naman ng PHIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, na pagyanig 5 o magnitude 5 sa Dinagat Island noong linggo ng gabi. Sabi ng PHIVOLCS na iniulat sa publiko kahapon. Ang epicenter ng lindol na ito ay nangyari 11:43 p.m. noong Sunday ay naramdaman sa 9 kilometro north ng bayan ng Libo sa Dinagat Islands. Tectonic ang origin ng nasabing pagyanig, sabi pa ng PHIVOLCS, at ang lalim nito ay 104 kilometro.